Nasa na mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. Okay, ina niyan. Sabi mo nandyan, ba't ngayon wala kang makita? Di ba sinasabi na namin sa'yo, Bongbong? Sinabi na namin sa'yo yan, di ba? Sir, putang ina niyan. Flood control sinasabi mo, pinagyayabang mo yung flood control. Tapos nagbaha. Nagalit ka, ang sabi mo pa, binangga. 1 taon na nakalipas. Sinabi mo yung may flood control pero binangga ng barko. Tapos pagkatapos naman sinabi mo may flood control pero na-overwhelm. Nandyan yan, sabi mo. Ngayon, hinanap mo. Kasi ilan beses na naman kayong ilang beses na naman umulan. Bago magsona. Kaya bang-yabang mo pa. Ngayon, ikaw ang naghanap. Nasaan? Kahit isang hollow block. Isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yan ang sinasabi ko. Multo. Mas gusto ko na lang maging contractor sa DPWH. Sana all. Grabe, no? Utang inang yayaman ng mga nasa DPWH. Ang yayaman ng mga nasa DPWH, ang yayaman ng mga kontraktor ng DPWH. Ayop yan, nakita nyo yung mag-asawang Diskaya? Diyan sa Pasig, tumakbong mayor yung buti natalo. Alang iya, ang daming pera. Nagsimula lang daw sila na maliit na kontraktor tapos lumaki ng lumaki. Aba, mantakin mo. Ang dami nila sasakyan, daan-daan. Tanginang yun, sabi ko, ibang klase. Ang sarap talaga ng pera ng taong bayan. Taas ang pinakamatindi, ang lalakas ng loob, ifo-flaunt pa nila. Ang lakas ng loob, ipapakita pa nila. Hayop na yan. Yung mga congressman naman, ganun din. Ang gaganda ng relos, mga naka-bulletproof na mga sasakyan. Ang daming mga convoy pag nakikita mo sa daan. Yung mga anak, ang yayabang, putangin na yan. Kung makagasta sa mga beer house, sa mga gimikan, nakala mo sila ang hari ng Pilipinas. Oo talaga. Kung makaasta yung mga hinayupak. Nakita nyo yung sa Cebu? Dati lang nagtitinda ng kawayan. Utang ina niya, nagtitinda ka lang ng kawayan. Ngayon, bilyon-bilyon na niyo. Paano ka nagkaroon ng bilyon-bilyon? Nagtitinda ka lang ng kawayan. Boy, may sabi nga sila May sinabi nga sila kung gusto nyo. Yun daw taga Cebu. Konektado daw yan kay Gwen. Grabe kayo. Wala na nga yung matanda Natalo na nga Hinahabol niyo pa yung kaibigang kontraktor. Diyos mio. Ay grabe, ang gagaling ng mga kontraktor natin. Talaga naman. Tayo na, kaya pala ang bibilis matapos ng mga proyekto. Hayop yan. Tutusukan lang ng 2 bakal yung ilog. Putangin na, pipirmahan na ng mga buwisit na yan. Bang klase. Diyos ko po, kaya pati mga mayor, congressman, lahat imbestigahan. Kayo maniwala, di alam ng mga mayor yan? Kayo maniwala. Na hindi alam ng mga mayor yan. Diyos ko po. Ito, katulad nito, may papakita ko sa inyo. Ito, ganito gumawa ang mga animal. Ayan, putang ina, ang galing. Ang galing, di ba? Tsaya, kita mo yan? Hayop yun. Lupa. Tapos, putang ina, nilagyan ng tanse. Alam mo yung tanse? Yung tanse na tali na yan nakaganyan. Putang inang yan. Yan yung guide nila kung gaano kakapal lang yung simentong ilalagay nila. Mantakin mo, tinan mo. Yung tali nakasayad na sa lupa, Hayop naman na yan, Hindi ako marunong mag-construction, pero putya, alam ko naman siguro yung tama at saka mali. Anak ng tinapay yan. Saan ka makakita? Simento, tapos ibinuhos sa lupa. Tangina, iniisip nila yung lupa at saka simento, magsasanib sila. Tangina nitong mga to, ang sarap pagbabarilin sa ulo, Ang sarap pagsusuntokin sa kilikili ng mga hinayupak na ito.
Tingnan mo, sino kayang contractor itong putang inan to? Saan nag-aral kaya tong engineering, tong putang inang engineer na ito? Alam mo, meron akong ako kasi nagpagawa ako ng bahay, no? Nagpagawa ako ng bahay, tapos kumuha ako ng engineer. Kumuha ako ng engineer. Nung una, gawa ng bahay ko, okay naman. Tapos biglang nilayasan ako, kumuha akong bago. Ang daming sinisita ng bago. Ito, mali ito. May mga ganun pa sila. Kailangan yan, compliant, ganito, ganyan. Puta, tapos makikita mo, kasi ako engineering din ako . So marami akong mga kaibigan ng mga civil engineer. Siyempre yung basic na engineering, may mga subject tayo niyan . Yung mga strength of materials, ganyan. Surveying, hindi tingnan mo yan, Sinong gunggong kahit sinong abnormal, alam na mali ito . In broad daylight ginagawa nila ito, mga bossing. Saan ka naman makakita ng ganyan? Tapos ina-credit ng gobyerno yan. Tingnan nyo. Ayan, tingnan mo yung mga nagtatrabaho. Tingnan mo dito ka sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, ang Pilipinas patras . Tingnan nyo yung mga nagtatrabaho. Puta, naka-short, nakahubo, puta, mga nakachinelas. Saan ka naman? Sabi ko nga sa inyo, galit na galit kayo sa China. Pinagtatawanan ninyo yung China. Pag nakita nyo yung construction ng mga Chinese, putang ina niya, kompleto yan. Naka hard hat, naka yung sapatos na hindi na tatagusan ng pako, naka safety shoes, at saka talagang proper yung kanilang yung attire pa lang nila palpak na . Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, dapat hindi lang ini-inspeksyon yung gawa. Dapat ultimong mga kontraktor, mga gamit, pati yung mga trabahador, dapat chine-check yan ng mga taga DPWH. Isipin mo yan. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, yung ibang bansa, yung ibang bansa, puta, nagpapabilisan na ng tren. Yung China, may maglift na sila na tren. Alam mo yung maglift na tren? Kasi sabi ko nga sa inyo, nasa Europe ako nung nakaraan, pagsakay ko dun sa bullet train, nararamdaman ko pa yung riles. Gumaganon pa. Ngayon may kompetisyon ang Japan at saka ang Paris ba yan? Basta yung bullet train ng Europe, may kompetisyon yan at saka yung Japan. Yung Japan, na din, yung bullet train nila, riles pa din, pero mas mabilis. Bakit? Kasi yung aerodynamics, yung nguso ng mga bullet train sa Japan, ang hahaba. Kasi di ba meron yan ganun na tunnel. Pagpasok mo sa tunnel, siyempre mabilis na mabilis papasok sa tunnel yun. Sa Japan, mahaba yung nguso niya, pag parang may tuka. Para pag lumabas daw siya ng tunnel, hindi sumasabog dahil yung bullet train daw ng Europe, pag pumasok sa tunnel yun at lumabas, so pumuputok daw yung boom, ganun. Ano ka ba? Haka nang humasabog yun. Ngayon yung sa Japan daw, lumulusot lang siya para siyang kutsilyo. Kasi matulis na matulis yung uso niya. Doon siya umangat kaya mas mabilis siya. Pero alam niyo yung China matindi, meron na siya. Alam mo yun, yung maglift, yung hindi na nakasayad sa rilis. Anak ng tinapay, sabi ko nga sa inyo, meron nga isang bansa yung robot nila nagsusuntukan na Ganun na sila ka-advance. Tapos ang dami na nilang mga teknolohiya. Mantakin mo putang ina niyan. Dito sa Pilipinas, tinan mo yan. Gagawa ka ng construction, putang ina, walang bakal, semento lang. Semento at lupa equals pera na kagad dyan. Hanip naman talaga. Tapos nagagalit kayo kapag sinisita natin ng gobyerno. Nagagalit kayo pag sinisita natin ng Pilipinas. Putang ina, ganitong ginagawa ng mga politiko at saka ng mga kurakot sa gobyerno sa Pilipinas. Hindi ba nung nakaraan, tinan mo, galit na galit si Claire Castro. Nung sinabi ni BP Sara na itong Pilipinas, late na late talaga yung mga estudyante.
Putang ina, galit na galit siya. Si Claire Castro na sinasabi niya na si BP Sara daw ay failure. Parang ang dating, ang pinalalabas ng mainstream media na hinihila ni BP Sara, sinisiraan ni BP Sara yung Pilipinas sa mga Pilipino, mga gago. Paano mo sisiraan yung sirana? Hindi ba? Pinapaintindi, pinapaalala lang, baka nakakalimutan ng mga OFW na ang Pilipinas bulok kasi masyado maganda sa ibang bansa eh. O, tingnan mo, nagagalit kayo pag sinisita gobyerno tapos ganito ginagawa sa bayan natin Pilipinas. Putang ina niyan. Hindi kayo maiinis dyan. Oh, ang husay oh. Utang ina, walang gamit yan. Basta buhos lang ng buhos yan. Ang tinatawag literal na buhos. Oh, sige. Oh, ano pa? Ayan, oh, puta, ipalahin mo. Ayan, si puta nakapaa, oh. Oh, isipin mo yan. Yung isa kinamay na. Puta, ang galing din naman pala. Tang ina yan, mga sculptor pala yung mga pinagkukuha nila. Hindi pala mga construction worker, mga sculptor pala mga putang ina. Tingnan mo, inaano lang nila, kinokortehan lang nila. Yan ang construction sa Pilipinas. Puta, pag nakita to ng ibang bansa, sasabihin, putang ina tong mga Pilipino na to. Mga gago rin, no? Pero alam mo yung mga construction worker natin sa ibang bansa, alam mo ba, sa Middle East, yung karamihan ng mga structures dyan, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, halos karamihan ng mga ano dyan, mga engineers, mga Pinoy. Grabing standards. Alam nyo ba nung panahon ni Pangulong Duterte, ha? Noong panahon ni Pangulong Duterte, noong gusto ni Pangulong gumawa ng mga projects, build, puta. Ito na yung build better more ni Bongbong eh. Hayop yan, no? Nung gumawa si Pangulong Duterte ng build. Nung nabalitaan nung mga inhinyero sa ibang bansa na gumagawa ng mga malulupit na mga tunnel, malulupit na mga riles ng tren, malulupit na mga tulay at mga struktura sa ibang bansa, mantakin mo ha, talent ng mga Pilipino pinakikinabangan sa ibang bansa, nagsipuntahan lahat ng magagaling doon. Putang ina, itong mga gagong to natira. Yung mga tarantado mga yan na natira. Nagsiuwian sila dito sa Pilipinas. Umuwi sila. Sabi nila, Pangulo, kahit libre. Oo, i-hire mo kami. Tutulong kami para gumanda naman ang Pilipinas. Mga taga-Europa, mga taga-Middle East, mga taga-Amerika. Nagsiuwi, mga engineer para tumulong kay Pangulo. Putang ina, tingnan mo, tumutulong sa gobyerno ngayon. Mga ogag. Ayan o, puta, ano lang nila, kinukortehan lang nila, nilalagyan nila ng mga bato na design, tangina kukortehan nila na gano'n, tapos patitigasin nila. Wag mong hahawakan yan kasi magigiba yan. Puta, mananalangin sila, wag umulan. Pag umulan, tatangayin ng tubig lahat yan, hayop yan. Kaya naman pala yung mga baha, puta na mabuhangin. Kaya pala mabuhangin yung mga baha. Pucha yan, dito nang gagaling. O, tingnan mo ang ginagawa ng mga ogag. O, tingnan mo, naka-short, nakahubad, pala. Tangina, saan ka makakita ng ganyan? Diba? Dapat itong, sabi ko nga sa inyo, this video shows kung gaano katarantado ang mga nasa gobyerno. Boss Dada, ba't mo na naman sinisisi sa gobyerno? Tangina man takin mo, nakakalusot yung mga ganyan. Yung mga ganitong mga trabahador nakakalusot, hayop yan. Anong mga kontraktor? Ang inang yan, kontraktor yata ng mga paso eh. Itong kinuha nila ng mga tao, tangina tigagawa ng paso. Kasi yung paso, wala yung mga bakal-bakal eh. Ayan o, tingnan mong hayop na yan. Inukortehan lang nila o. Tayo na mga tigagawa ng paso yan. Oo nga. Oh, tapos pagtapos nilang kortehan, hihipan nila. Oh, pag natuyo yan, putya, pupunta yung tarantadong congressman, mayor, kung sino man. Mag-i-inspection na ganyan. Ayos. Putang ina, pera na. Tapos pupunta rin yung yung contractor. Oh, okay, maganda gawa, pirma. Oh, tapos na. Party na tayo. Stone masonry. Oh, putang ina, ship mo yan, oh.
Kahit 5,000 eh. Di ba kahit 5,000? Diyos ko po, ganyan ang estado ng Pilipinas ngayon. Tapos magagalit kayo sa vlogger. Magagalit kayo kapag sinita kayo. Putang ina, ganito ang ginagawa nyo. Flood control project yan. Hayop naman talaga, oh. Oo, ngayon ganito ngayong kayabang, mga bossing. Etong ano natin, etong presidente natin, ganyang kayabang. Kapag kayo'y may pangangailangan, sabihan niyo po itong magigiting natin mga LGU. Sabihan daw yung mga LGU. Oh, sabihan daw yung mga magigiting na mga LGU. Magiting saan? LGU executive. Sabihan niyo po ang ating mga iba't ibang department at iba't ibang agency kung ano Oh, sabihan daw yung iba't ibang department. Oh, ano pa? yung pangangailangan ninyo. Nakikinig po kami sa inyo at sa ganung paraan ay gagawa namin paraan upang pagandahin ang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Tangin, ang ganda ng serbisyo, Bongbong. Pakaganda ng serbisyong binigay nyo. Butamantakin mo, saan ka makakita ng ganyan serbisyo? Oo, yung mga dating tagagawa ng paso, naging mga construction worker na instant. Hayop yan yung lupa, pinatungan ng simento, tapos pinatuyo, maganda na yung serbisyo. Sabi ko sa'yo, nuknukan ka kasi ng yabang eh. Inuuna mo kasi yung yabang mo bago yung gawa eh. Hayop yan. Lagi po kaming nandito. Hindi na po ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito. Utangin na, hindi na natutulog. Puta partida, hindi na kayo natutulog. Pero mga tarantado kayo. Ganyan pa rin ang nangyari sa bayang Pilipinas. Hindi na kayo natulog. Paano pag natulog kayo? Ang ina, sana hindi na kayo magising. Alam ko po yan. Dahil ako rin, hindi na po ako natutulog. Tayo na, hindi na daw siya natutulog. Hindi natutulog yung mga kawani niya. Hindi na rin siya natutulog. Pero wala sila nagagawang trabaho. Ganito yung mga kapitbahay mong tambay. Gising magdamag, pero putang ina, walang nagawa. Ganyan ang legacy yan ni Bongbong. Puro salita. Hindi na po ako natutulog. Pag tinatawagan ako ng alas 10 ng umaga, sumasagot. Kaya, ba't nawala? At mabuti na lang yan. Kaya saka na tayo matutulog at marami pa tayong gagawin. Kaya Marami pa kayong nanakawin. Tangina nyo. Mga hayop talaga kayo. Ngayon nga sabihin na hindi ito dapat isinisisi kay Bongbong kasi siya ang naggano nito. Hindi mo dapat sinisisi yan sa presidente. Siya nga ang nag-e-expose eh. Talagang kailangan niyang i-expose. Huli na siya eh. Kailangan niya talagang i-expose dahil bistado na siya. Mismong nagre-reklamo na taong bayan ni Mantaki mo konting ambon. Dati walang baha, ngayon sobra-sobra yung baha, tapos pinagmamalaki yung mga flood control projects. 1 bilyon isang araw ang ginagasta. Pucha, yung iba nga sinasabi nila bawat kilometro daan-daang milyon. Tayo inang yan. Kilometro pala talaga ng simentong walang bakal. Saan ka naman? So hindi na daw sila natutulog kahit anong oras mo sila tawagan. Puta, baka sa kakurakutan kahit anong oras ready kayo. maraming salamat sa inyo. Ako po ay nandito po. Andito ang inyong pamahalaan upang lagi kayong pakinggan, upang lagi kayong tulungan, upang gawin ng lahat, upang pagandahin ang inyong kabuhayan, upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad, at sa ganung paraan ang buong Pilipinas. Paano gaganda, Bongbong, ang buhay ng buong Pilipinas? Paano gaganda ang buhay ng buong Pilipinas kung ganyan? Nakita nyo naman kanina ang gawa nila, di ba? Nakita nyo naman yung mga flood control project o yung mga flood control scam at hearing. Nakita nyo naman, ang gumaganda lang ang buhay, yung mga kakutsaba nyo eh.
O hindi ba? Ito pa. Sige, dire-diretso. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control. Oh. Overwhelm lang. Oh, nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. Okay, ina niyan. Sabi mo nandyan, ba't ngayon wala kang makita? Di ba sinasabi na namin sa'yo, Bongbong? Sinabi na namin sa'yo yan, di ba? Sir, putang ina niyan. Flood control sinasabi mo, pinagyayabang mo yung flood control. Tapos nagbaha. Nagalit ka, ang sabi mo pa, binangga. 1 taon na nakalipas. Sinabi mo yung may flood control pero binangga ng barko. Tapos pagkatapos naman sinabi mo may flood control pero na-overwhelm. Nandyan yan, sabi mo. O ngayon, hinanap mo. Kasi ilan beses na naman kayong ilang beses na naman umulan. Bago magsona. Kaya bang yabang mo pa. Ngayon, ikaw ang naghanap. Nasaan? Kahit isang hollow block, isang simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. O yan, ang sinasabi ko. Multo. Ang inang yan. Ang yabang-yabang. Ang yabang-yabang pag sinusukol mo, pag nagsusumbong ka, pag tinatanong mo, galit. Andiyan lang yan. Ano ka ba? Nung siya na naghanap, puta, wala na. Nganga na. Di ba? Yan ang sinasabi natin sa iyo, sir. Tapos ngayon, pakinggan natin yung yung sasabihin niya. Patungkol dito sa hinahanap niyang flood control, kasi ikaw hindi ka nakikinig eh. Sige, pasok. Ay, nako. Talaga naman. Thank you. Disappointed, sir? Yes. Disappointed? Extremely. Well, more than disappointed. I'm actually... I'm getting very angry. Meron bang angry tumatawa? Anak ng tinapay ka, Bongbong. Walang ganyang galit. Putang ina, pag ako galit, pati sarili ko, inaaway ko. Ay, pagkagalit, di ba? Alam mo yun, hindi ka talaga proper eh. Sobrang hina mo talaga, sir. Sa totoo lang. Kasi, hindi mo na nga alam yung trabaho mo. Hindi mo na nga alam na tinotolongges ka ng mga nasa paligid mo. Yung magalit, hindi mo pa alam kung paano. Oo. Talaga. Hindi niya alam kung paano siya magagalit. Saan ka makakita ng nagagalit, tumatawa? Sabi ko nga sa inyo alam niyo sabi ni Inday Sara, alam niyo si Bongbong, yung ginagawa niya, yung ginagawa ni Bongbong na yan na pag-expose sa flood control, kasi nga, para sa susunod na bumaha, kapag wala nang sisisihin tao, bakit? Umaming na sila sa pagkakamali nila eh. 'Di ba ganyan ang ganyan ang style ng mga ganyan ang style ko eh. Sa opisina ganyan ang style ko. Syempre may mga tao ako, meron din akong boss. So kapag nagalit yung boss ko at may nakita siyang mali sa ginawa ko, pucha, hindi na ako nagdadahilan. Lalo na kung alam ko na talagang mali yung ginawa ko. Ano gagawin ko? Aamin na ako kagad. Sir, sorry po talaga. Na-mislook ko ito. Hindi na po ito mauulit. Rest assured. Diba? Magagalit ka pa ba? Hindi na. Umamin ka na eh. Ganun lang yun. So ngayon, ito si Bongbong, ganun ang ginagawa niya. Dahil galit na tao, kunyari, kasama niyo ako. Ginakagalitan siya ng tao eh. Pangako ka ng flood control. Kaya ikaw sinungaling ka eh, 'di ba? Gaganon siya. So, siyang binubuntunan ng tao, kaya ang gagawin niya, ituturo niya sa iba yung sisi. Kunyari, pati siya galit. Eto, pak. Eto yung mga kontraktor, Eto yung palagay ko nga, sabi nga may mga nakita pa nga akong post sa Facebook na baka hindi nagkabayaran ng patas eh. Baka ang kumita yung kabila lang, baka yung side nila hindi kumita kaya ini-expose nila yung mga kasamahan nila. Sabi ko nga sa inyo meron talagang pagkakataon na ang sistema ginagamot niya yung sarili niya
At ito na yun, natural na ginagamot ng pagkakataon ang sistema. Kita mo to, sila nagtitirahan. This is under your administration. This is under your leadership. Kahit na co-equal branch mo ang Congress at ang Senado, ikaw pa din ang bossing ng Pilipinas, ikaw pa din ang driver. So kailangan kung magalit ka ng todo at kailangan i-expose mo lahat kung pwede lang. Natatandaan nyo si Pangulong Duterte pag nagalit? Naglalabas ng matrix yan, puta, magsasabi ng mga pangalan yan, idemanda nyo ko kung gusto nyo. Tangina ninyo, mga kawatan kayo ha. Nilalagay niya lahat yan, di ba? Yung mga 5 general na pinangalanan niya, pati mga mayor, pinangalanan niya nasangkot sa drugs. Anong ginawa? Nagsiliparan. Ito wala eh. Wala eh. Mantakin mo galit ka na tapos patawa-tawa ka pa. Kaya nga tama yung sinasabi ni Inday na ginagawa niya lang yan, naguhugas kamay lang para hindi siya madamay, bumaha ulit sa susunod. Ang sisisihin na ng taong bayan, hindi na siya. Ang sisisihin na ng taong bayan, yung mga yung mga kongresista, ipinagyayabang niya ito sa kanyang SONA. Tapos biglang ngayon, pinagyayabang mo sa SONA, wala naman pala. Ganyan kasinungaling tong visit na ito. Magpapakita sila ng mga ginagawa nila pero pag hinanap mo, wala naman talaga.